Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week, ang journal prompt natin ay, ano ang personal na ginawa ng tagapagligtas para sa akin? Ano ang nararamdaman ko sa ginawa niya para sa akin? So itong linggo, mag-usap pa tayo tungkol sa mga Hebrews o mga Jews. Marami naman silang persecution na nangyari. Marami naman talaga sa mga Jews, di ba, pinatay naman nila si Jesucristo. Ayaw naman nila na tinatanggap ng mga ibang Jews ang ebanghelyo ni Jesucristo. Kaya dahil sa persecution na yan, nahihirapan naman talaga sila. Pero si Paul, sa pagsulat niya sa kanila, sinabi niya sa kanila na alalahanin ninyo na ang mga propeta noon, yung sa Old Testament, meron din mga persecution. Marami din ang naranasan nila ng mga persecution. Pero naging karapat-dapat pa rin sila, naging faithful pa sila. Kaya ang mga nauna ng mga propeta, sila din ay mga saksi na hindi naman ibig sabihin na may persecution o may mga pagsubok sa buhay na kailangan na bumigay ka sa mga tukso na yan, na kailangan na mag-give up ka lang. Pero saksi sila na pwedeng magtagumpay pa rin. Basahin natin ang Hebrews chapter 12 verses 1 hanggang 2. Sabi dito, kaya't yamang nakubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating tagbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Kaya lagi natin nalalahanin na hindi naman tayo na mag-isa. Palagi may kasama tayo. Mahal tayo ng Diyos, yun ang ating Ama sa langit, at sinasagot niya ang mga panalangin natin. Si Jesucristo, ginawa naman niya ang pagbabayad sala para sa bawat isa sa atin. Meron ang Holy Ghost na pwedeng gumabay sa atin palagi. Meron din mga ibang tao na nakaranas din ng parehong naranasan mo. Yung iba, nasa scriptures naman sila. Pwede natin basahin sa mga banal na kasulatan. Yung iba, nasa buhay natin ngayon. Halimbawa yung mga kaibigan, mga pamilya, yung mga propeta. Pwede natin gamitin ang mga karanasan nila para tumulong sa atin. Kaya lagi natin nalalahanin na hindi naman tayo nag-iisa. Palagi may tulong tayo kung hihingi lang tayo. Ang isang bagay din na tinuro ni Paul sa mga Jews ay ang tungkol sa pananampalataya. Ang mga Jews dapat alam na nila ang pananampalataya, pero ang pananampalataya nila hindi naman nakafocus kay Jesucristo. Kaya nagturo si Paul ng marami tungkol sa pananampalataya sa sulat na ito. Basahin natin ang isang sinabi niya sa Hebrews chapter 11 verse 1. Sabi dito, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ganon din, meron tayo sa panahon natin sa Aklat ni Mormon sa Alma chapter 32 verse 21. Sabi dito, at ngayon, tulad ng sinabi ko hinggil sa pananampalataya, ang pananampalataya ay hindi ang pagkakaroon ng ganap na kaalaman sa mga bagay. Kaya nga, kung ikaw ay may pananampalataya, umaasa ka sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit totoo. So, ang mahalaga sa pananampalataya ay na may paniniwala tayo sa mga bagay na totoo kahit hindi natin nakikita. Madalas, ang mga hindi natin nakikita ay ang mga bagay na gustong makita ng mundo. Iniisip nila na hindi totoo kung hindi nila makita ang mga bagay na yan. Halimbawa, naniniwala tayo sa law of tithing. Pero ang mundo, hindi nila nakikita ang mga biyaya na yan kaagad. Siyempre tayo din, kung minsan hindi naman kaagad dumarating ang mga biyaya. Kaya iniisip ng mundo na hindi naman maganda na magbigay ng pera sa simbahan.
Iniisip nila na, ay, magamit ko naman yan sa sarili ko, or mas may alam ako tungkol sa pagbibigay ng pera niyan sa mga charity na mas tutulong sa mundo. Hindi naman nila alam na kautusan yan ng Diyos, at alam talaga ng Diyos ang pinakamagandang gawin sa pera na yan. Kaya ganoon din sa maraming iba't ibang batas at sa mga iba't ibang bagay. Kailangan maniwala tayo kahit hindi natin nakikita kaagad na yung mga biyaya or yung mga hindi natin nakikita sa mata natin ganyan, pero mararamdaman talaga natin na maniwala talaga tayo na totoo yan dahil sa Espiritu Santo. At yan ang pananampalataya. Lahat naman sa atin ay may pananampalataya. Siyempre, meron naman tayong mga iba't ibang parang level ng pananampalataya. Mas malakas yung pananampalataya ng iba kaysa sa iba. Pero lahat naman tayo may pananampalataya. Isipin natin, para sumama sa simbahan at magpabinyag tayo, kailangan may pananampalataya tayo. Para sundin ang mga utos, kailangan may pananampalataya tayo. Ba pa natin gagawin kung hindi tayo naniniwala na may biyaya na darating mula dyan, or na naniniwala tayo na maganda ito na kailangan natin gawin. Kaya lahat na ito nangangailangan ng pananampalataya. Kuminsan, nakakaroon tayo ng mga pagsubok o mga tukso sa buhay na nagiging mas mahirap na magkaroon tayo ng pananampalataya. Humihina ang pananampalataya sa mga ganyan kuminsan. Pero maganda naman natin isipin na hindi lang dahil may mga pagsubok ngayon ay ibig sabihin na hindi naman totoo ang mga bagay na alam natin totoo noon. Hindi naman nagbago. Basahin natin ang Hebrews chapter 10 verses 35 hanggang 36. Sabi dito, huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. So kuminsan, kailangan magtiis lang muna tayo. Kailangan may pasensya tayo. Basahin natin din ang isang sinabi ni Elder Jeffrey R. Holland tungkol dito. Sabi niya, sure, it is tough before you join the church, while you are trying to join, and after you have joined. That is the way it has always been, Paul says, but don't draw back. Don't panic and retreat. Don't lose your confidence. Don't forget how you once felt. Don't distrust the experience you had. With any major decision, there are cautions and considerations to make. But once there has been illumination, beware the temptation to retreat from a good thing. If it was right when you prayed about it and trusted it and lived for it, it is right now. Don't give up when the pressure mounts. Face your doubts. Master your fears. Cast not away, therefore, your confidence. Stay the course and see the beauty of life unfold for you. Kaya kung meron tayong naramdaman noon, halimbawa nung tinuruan tayo ng missionaries, or nang nag-attend tayo ng seminary, nung nagbasa tayo ng Aklat ni Mormon, nung pumunta tayo sa templo or kahit sa pagsisimba lang, kung may naramdaman tayo noon, totoo naman yan. Hindi naman ibig sabihin dahil lang nagkakaroon tayo ng mga pagsubok na hindi na yan totoo. Kaya palagi natin isipin yan na meron tayong mga saksi sa buhay natin. Meron tayong naramdaman na galing sa Espiritu Santo. Kahit ano ang nangyayari ngayon sa buhay natin, totoo pa rin yan. Kaya kahit humihina ang pananampalataya, hindi kailangan mawala talaga. Nandyan talaga ang pananampalataya natin. Kailangan lang na magtiwala tayo sa Diyos para lumakas yan. At kung nagtitiwala tayo sa Kanya, ibig sabihin gagawin natin ang mga sinasabi niya sa atin na gawin. Kaya imbes na lumayo sa simbahan pag mahirap ang buhay, kailangan lumapit tayo lalo sa simbahan at sa mga turo ni Jesucristo. Ang isang bagay na meron sa Jews noon ay ang priesthood, pero ang meron sa kanila ang Aaronic priesthood lang. Yung mga propeta may Melchizedek priesthood, pero ang mga tao-tao lang, Aaronic priesthood lang ang meron sa kanila. Yung tinatawag din Levitical priesthood. Si Paul, nagturo siya sa mga tao na si Jesucristo ay isang high priest sa Melchizedek priesthood. Kaya meron naman ang lahat ng kapangyarihan sa kanya. Basahin natin ang isang sinabi niya tungkol dito sa Hebrews chapter 7, verse 11.
Sabi dito, ngayon kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ang kautusan, anong kailangan pa na magbangon ang ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? Kaya sinasabi ni Paul dito na kung lahat naman ng mga ordinansa, mga ganyan, meron sa Aaronic priesthood, bakit pa kailangan may Melchizedek priesthood? Alam naman ng mga Jews tungkol sa Melchizedek priesthood, konti. Alam naman nila na meron isang tao na pangalan niya si Melchizedek. Alam naman nila na meron ng mga propeta, na meron silang mas maraming kapangyarihan kaysa sa mga priest lang. Pero parang hindi naman nila naiintindihan talaga ang lahat tungkol sa Melchizedek priesthood. Pero sinabi ni Paul sa kanila na ang Melchizedek priesthood, yan ang kailangan para sa kaligtasan, hindi ang Aaronic priesthood. Ang Melchizedek priesthood, ginagamit yan sa mga eternal na mga bagay. Kung gusto mo na mabuhay magpakailanman, kung gusto mo magkaroon ng asawa magpakailanman, mga ganyan, kailangan talaga ang Melchizedek priesthood. Yung Melchizedek priesthood lang ang may kapangyarihan mag-seal para sa eternities. Hindi lang sa pagkasal, pero ang mga covenants na ginagawa natin sa mga ibang ordinansa, kailangan ng Melchizedek priesthood para ma-seal din yan sa atin magpakailanman. Kaya kailangan talaga itong Melchizedek priesthood at si Jesu Cristo ang pinaka-high priest sa Melchizedek priesthood na yan. Itong Melchizedek priesthood, yan ang kapangyarihan, ang priesthood talaga, yan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kailangan natin sa buhay natin itong kapangyarihan, yung Melchizedek priesthood na ito. Kaya ang journal prompt natin ay tungkol sa Melchizedek priesthood. Itong journal prompt natin. Anong mga pagpapala ang natanggap mo na mula sa Melchizedek priesthood at sa mga ordinansa nito? Paano nakatulong sa iyo ang Melchizedek priesthood na lumapit kay Kristo? Kaya alam ko na mahalaga itong Melchizedek priesthood. Alam ko na mahal tayo ng Diyos kaya binigyan tayo ng kapangyarihan na gumawa din ng mga bagay pareho sa Kanya, pero kailangan gamitin natin ayon sa kagustuhan niya. Alam ko na meron tayong mga propeta sa buhay or sa panahon natin na gumagabay sa atin. Alam ko na kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya kay Jesu Kristo at kailangan dahil sa pananampalataya na yan, na sundin natin ang turo niya na binibigay niya sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya sana palagi natin isipin na mahalaga ang pananampalataya at palagi natin gawin ang mga bagay na tutulong sa atin para lumakas ang pananampalataya natin. Ito ang iniwan ko sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen. Sige, so sa next week, tapos na tayo sa mga turo ni Paul. Mag-uumpisa na tayo sa mga ibang apostle. So next week, yung aklat ni James. Salamat sa panonood.